makikita natin ang ating presidente and we can notice na merong nag-abot sa ating presidente o namumuno ngayon sa bansang Pilipinas ng isang cocaine powder sa kanyang kamay. Habang nakipag-shake hands ito sa ating Pangulong si Bongbong Marcos Jr. ay inaabot ng pasimple ang powderize na sa kanyang kamay. Ayan, nakikita nyo yan? O, see that? So, what is it? It is proven talaga na gumagamit sila o itong ating presidente ng cocaine. So, ito'y lantaran na talaga. Kaya pala madalas siyang nahuli sa kamera. May mga powderized pa sa kanyang ilong na ating nakikita habang ito ay nasa harapan ng kanyang mga nasasakupan. At inaabutan pa ito ng pulis ng isang handkerchief o pangpunasan ang powderized na nakasabit pa sa kanyang ilong. Dito sa videong ito ay makikita natin na klarong-klaro ang pag-abot kay presidente ang inabot na isang powderized na nakapak ng white na nakaplastic sa kanyang kamay. At dito natin na hindi ito edited. Ayan, klarong-klaro ang pagkakuha mismo. Yan. Diyan siya nadali dahil kitang-kita niya ang pagtanggap at paghawak doon sa powderize ng kanyang kamay. Kaya lantaran talaga. Lantaran sa administrasyong ito na gumagamit ang buong tropa sa administrasyong ito. Kaya anong masasabi nyo dito? Na ang isang presidente ay adictus benedictus talaga. Kaya you cannot be denied. At dito mo naman makikita ang mga kongresista. Nag-away-away na ang mga buaya. Ang good or bad? Sino kaya sa kanila ang umaangal? Siguro hindi nagkasundo-sundo sa partida, sa kanilang mga komisyon ng ayuda. Tignan nyo, nag-away-away na sila mismo sa Kongreso. Dahil syempre siguro hindi na sila magkakaunawaan kung ano yung tama at mali or sino yung negative or positive. Kaya ayan na, makikita talaga natin ang kanilang pagiging irresponsable bilang isang mambabatas. Tama pa ba ang ganitong kaguluhan? For the first time in history na kay Pangulong Marcos lang ito nangyari sa administrasyong ito na nakakahiya. It's loud and clear na hindi talaga marunong itong si Marcos magpalakad sa buong bansa. Kaya nakakaya, kaya dapat na itong tanggalin at alisin sa kanyang pwesto. Totoo pala talaga ang sinabi ni PRRD na itong si Marcos Jr. ay weak leader. Kaya ngayon magulo ang kanyang administrasyon. Oh, ano na, Dayunyor? Ano na nangyari sa pamumuno mo? Sobrang gulo na, oh. Alis ka na dyan.